So ngayong araw boss, tuturuan ko kayo paano mag-wiring ng PC nyo. Ayan, nag-prepare ako ng mga drawing para sa inyo para maipakita ko paano ikabit yung mga wirings. So guys, itong mga cable na to, ayan yung mga wire na yan is lahat yan nakakabit yan sa power supply natin sa likod. Ito yung itsura ng power supply ko. Lahat ng wire is nakakonect siya dito. Meaning, ito yung nagbibigay ng power sa PC natin. Ang una nating ikakabit guys, pag magbibuild tayo ng PC is, kahit ano naman, ito lang yung prepared way ko, is itong 24 pin. Makikita nyo to sa power supply nyo, yung pinakamalaking wire na yan, is itong 24 pin. Dito lang yan nakasalpak sa gilid. Mostly, yung mga 24 pin is nandito siya sa gilid ng motherboard natin. Next kong ilalagay is itong 4 pin na power ng CPU. Makikita natin dyan sa taas nakalagay CPU PWR1. Ibig sabihin, ito yung power ng CPU. Yung iba, 4 pin. Yung iba, 8 pin. Itong sa akin ngayon is 4 pin. Guys, ang meaning ng pin is yung kung ilan yung ganito niya. Kunyari ito, 8 pin. Ito 24 pin, yun ay 4 pin. Next naman na ikakabit kong wire is itong CPU fan. Ayan, makikita natin. Dyan lang yan. Ito yung itsura ng fan ko. Ayan, dalawa sila. Ito, nandito tayo ngayon sa baba. Medyo tricky itong nasa baba na to kasi medyo maliliit na sila. Una nating ilagay is itong HD audio. Yung cable niya, may bungi siya dito. And itong socket naman is may bungi siya dito. As we can see here, na mayroon siyang bungi. Makikita natin itong HD audio. Hindi kayo malilito dyan kasi may nakalagay sa baba na JAUD1. Ito namang socket niya is may bungi din, makikita nyo. Ang pagkakabit naman nito is ganun lang, is ila-line up nyo yung bungi doon sa socket. Next natin na ilalagay guys is yung USB. Ang bungi niya ay nasa lower left and yung bungi ng socket niya ay nasa lower left din. Ang itsura niya. Ayan. May makikita kayo dyan na USB 1 at saka USB 2. Depende na yan sa inyo guys kung marami kayong USB hub or isa lang. Sa akin, iisa lang. So, dito ko ilalagay sa USB 1. Next na ilalagay natin is yung USB 3.0. Itong USB 3.0 ay ginagamit para sa mga flash drive para mas mabilis yung data transfer. Makikita mo na kulay blue yan. Ang bungi naman niya guys ay lower right. Ito yung cable, ito yung socket. Ayan. Ang taas ay ito guys yung may yan parang may hams. Ang socket naman niya ay ito. Makikita nyo yan kasi mayroon sa side na nakalagay na USB 3. Next naman ikakabit natin is yung SATA cable. Ito yung itsura ng SATA cable. Ayan, meron siyang bungi sa lower right. Ganito ang itsura niya. SATA cable, tapos SATA socket. Ayan, meron siyang bungi. Ito guys, nandito na tayo sa pinaka-crucial na part. Itong madaming cable na to. Ito yung JFP1 or tinatawag nating Jumpers Front Panel 1. Ito yan. Para maikabit natin yan guys, meron tayo ditong power LED, plus minus, power switch, HDD LED, at saka reset switch. Ito naman guys ay extra or reserve lang itong pin na to. So makikita natin guys, ito nga, power LED, plus minus, HDD LED, reset switch, at power switch. Kung meron nga pala kayong GPU guys, yan, tinanggal ko yung GPU para makipakita ko kung paano gawin itong mga wiring sa baba. Makikita nyo dito, meron tayong 6 pin. Ito yun. Meron akong 8 pin na cable dito pero 6 pin lang yung sinasaksak ko since 6 pin lang din yung GPU ko. Yung ibang GPU 8 pin, so masasaksak nyo to. Next guys, dito tayo sa likod. Ito yung hard drive ko at meron akong SSD dun sa loob. Itong hard drive at SSD is same lang sila ng pinagsasaksakan. Isang SATA power cable ito at isang SATA cable. So yung principle ng SATA cable is same lang din. Ganito lang din itsura niyan pag ikakabit nyo sa drive or SSD nyo. Yan. And ito namang SATA power cables is same lang din siya ito. But instead na nasa kanan yung bungi niya, nasa left side yung bungi niya. So makikita nyo dito guys sa hard drive nyo na nasa left yung bungi niya. So meaning SATA power cable yung isasaksak nyo doon. So kung gusto nyo mag-set up guys ng 8 na fan, makikita nyo meron ako ditong fan hub. Ayan. Itong fan hub nito is nakakonect siya sa SATA power cable. Ayan. Ang mga PSU natin is marami siyang SATA power cable. Para ma-utilize natin itong SATA power cable is doon ko sinaksak itong power ng fan hub natin para mag-power sa 8 na fans natin. I mean 6 na fans pala, 6. So yung mga wire ng fan natin, ayan, mahahaba naman yun guys,
is dito ko sinaksak, ayan, tapos tinago ko na lang dito sa ilalim para malinis tignan yung mga wire. So basically guys, ganun lang talaga mag-wire ng PC. Madali lang siya guys, and if meron kayong mga tanong or mga suggestions, i-comment nyo na lang dyan sa comment section, and paki-screenshot na lang ito guys kung gusto nyo gamitin. Ayan. Salamat guys sa manonood, sana nakatulong.